Mga kaibigan, welcome back. Eto, pag-uusapan natin dito, si Kai Sotto nga ba ay nawala na sa listahan ng updated roster ng Hiroshima Dragonflies? At eto, mga dating American imports ng PBA, mga legends to, nanood ng live kay Kai Sotto sa NBA Summer League. Parang nahihiya daw si Kai maglaro, pero NBA ready. Kahapon lang mga kaibigan naglabas po ng interview si Sir Noli Iyala. Maraming salamat po sa dalawang legendary imports ng PBA mula Alaska Aces, si Sian Chambers at Derek Hamilton. Kaibigan, mga legendary import po ito. Napag-usapan nila si Kai Sotto dahil nanood ng mga ito ng live game ni Kai laban po sa Portland Trail Blazers. So eto po mga kaibigan ang sinabi mismo ni Sian Chambers. What I like about Kai, at first, really when I watched the first game, I thought he was kind of like Nahihiya, right? Very shy, very timid on the court, and he didn't impose his presence right away. But then after a minute went by, I saw the true Filipino fighting spirit that he does possess, and quick instincts, great hands. He's very bouncy. He's the block shots were very instinctive, and then he showed the ability to hit the mid-range jumper. At eto pa mga kaibigan, ang sinabi niya na talagang napaisip po talaga ako. Kaya gusto ko hingin ang opinion nyo about dito. That once he showed the type of presence that the American players show, like, you're not being mayabang, you're just showing a presence out there that you're commanding the court, then he's going to have a really good chance to, make the league, I think. Ang pagkakaunawa ko para sa akin mga kaibigan ay yung angas ang parang punto niya dito dun sa presence, type ng presence na dapat ipakita ni Kai sa court gaya ng mga American. Kaya mga kaibigan, magkomento nga po kayo sa baba about yan. At eto, pakinggan nyo naman ang sinabi ng isa pang legendary import kay Kai Sotto. His skill set is NBA ready. His mindset is NBA ready. I think his development, he's only 20 years old. He's 7'3". I think, nutrition, diet, strength and conditioning, footwork, I think is the biggest thing, quickness with his feet, because you have to play both ends of the court. You just can't be an offensive guy. But with hard work, with the right group of people, the sky's the limit for that guy. And he's lefty, so that's an advantage too that a lot of people don't. Napakalinaw ng sinabi ni Hamilton. Dito si skill set, NBA ready si Kai Sotto. Sa mindset, NBA ready din. At mukhang ang punto niya, ito ang ating pambato ay kailangan pa ng development. Dito nga physically. Kasi sinabi niya ay diet, strength and conditioning. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan na po natin na napakagandang topic na ito. Ito mga kaibigan, alam naman natin na si Kai Sotto ay may kontrata dito nga sa Hiroshima Dragonflies. So ito, nag-update na po yung kanilang website about dito sa mga players nila. Kasi naisipan kong i-check kasi may bago silang players ngayon. So ito mga kaibigan, tingnan natin dito yung latest na upload nila na wala yung mga larawan, in-update na nila, na wala na rito yung mga players nila na wala na, kagaya ni Sadawara. At ito mga kaibigan, makikita natin, nandito pa rin yung mga ilang dating players nila. Nandito pa rin si Kerry Blackshear mga kaibigan sa updated. Nandito si Dwayne Evans, si Nick Mayo, nandito pa rin. Pero wala po dito sa 10 andito ang pambato natin. Updated to mga kaibigan, hindi pa nga nalalagyan ng pictures na bago. Ito kaibigan niya, number 13 na nakikita natin ngayon, ang kakapirma lang ng kontrata dito sa Hiroshima Dragonflies. At ito mga kaibigan dito sa Japan B-League website, silipin din natin. Tingnan natin dito mga kaibigan, club and player, B1, and then makikita natin dito yung mga teams. Hanapin natin ng Hiroshima dito. So ito, player informations. So ito makikita natin ganun din mga kaibigan, wala pa ring updated na picture dito. Pero updated na mga kaibigan yung mga players na andito. Wala na yung mga tinanggal nila. At nandito naman mga kaibigan yung mga players na bago nilang pinapirma. Ganitong kakapirma lang na sinabi ko sa inyo kanina. Si Ryo Yamazaki na shooting guard. 6'8 po ito mga kaibigan. So nakikita natin yung tatlong American imports at wala po rito ang ating pambato na si Kai Sotto. Kahit in-announce na nga nila na si Kai Sotto ay magbabalik sa kanila sa susunod na season.